Kapayapaan po at magandang gabi po sa inyo. Minsan ba, nararamdaman mo sa buhay mo, parang may kulang at iniisip mo kung paano ito mapupunan? Salamat sa Diyos dahil handa siyang tayo ay tulungan. Sama-sama nating dinggin ang kanyang mga pagpapayo at direksyon dito sa programang Full Life. Magandang gabi po. Ryan Bernabe po, lingkod po ninyo sa programang ito. Ako po naman ang inyong lingkod, kapatid na Amadeo. Masaya po naming ibinabalita sa inyo, mga kaibigan, sa ilalim po ng programang Ang Kabanal-Banalan ay may mga masusubaybayan po kayo, mapapanood, mapapakinggan na mga panibagong segment. Sa part po namin ng kapatid na Amadeo ay ang segment na pinamagatang Full Life. Napaka-importante po nito. Yung pagkakaroon kasi ng empty space sa puso natin, nagdudulot ng hindi pagiging masaya. Di po ba? Pagka hindi tayo masaya, wala rin tayong gana sa buhay. Kaya yung pagkakaroon ng full life, yung pagiging kumpleto or puspos ng ating buhay. Kung ikaw ang tatanungin, kapatid na Amadeo, para sa'yo, full ba ang buhay mo? Full life ka ba? Opo. Para sa akin po, ang kahulugan po ng full life, pagiging kontento. Yung pagiging masaya niya sa kanyang pamumuhay dito sa mundo. Kapatid na Raya. At salamat sa Diyos dahil lahat tayo ay may pag-asa na maramdaman ang ganitong pakiramdam dahil pangako ng Diyos, ibibigay niya sa atin ang pagkakaroon ng full life. At tandaan po natin, ang tangi pong paraan para makamit ito, dapat na ang buhay ay naaayon sa Ebanghelyo ng Panginoon. Yun ang dapat na maging source natin. Yun ang dapat na pinagkukunan natin ng ating pong mga impormasyon. Mababasa po natin yan, ipaglilingkod ng kapatid na Amadeo. Ganito po ang nakasulat. Ang inyo lamang paumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo, upang maging ako ay dumating at kayo'y makita o wala man sa harap ninyo, ay mabalitaan ko ang inyong kalagayan, na kayo'y matitibay sa isang espiritu, na kayo'y mangagkaisa ng kaluluwa, na nangagsisikap sa pananampalataya sa Ebanghelyo. Kaya po, simulan na natin, kapatid na Amadeo. Ano ba ang kauna-unahang topic na ibabahagi natin sa ating mga kaibigan? Ang Biblia at ang social media. Malaki po ang kinalaman ng kung sino tayo ngayon sa impormasyon na ating natatanggap. In other words, ano ba source mo? Di ba? Saan galing ang impormasyon mo para masabi na ang buhay ay papunta sa pagtatagumpay o sa kabiguan? Napakalaki po ng tulong ng pag-aaral na ito sa ating pong lahat. Kapatid Amadeo? Kaya mga kaibigan, tayo po ay nasa digital world. At hindi po ang lahat ng nasa social media ay masama. In fact, maraming mga bagay tayong makukuhang mga impormasyon na totoo namang makatutulong sa atin. Pero hindi po natin maitatanggi na maraming mga bagay na makikita rin po tayo, makukuha po, na sa halip na makatulong ay nakapipinsala ng buhay. Kaya ng buhay ng marami. Opo, kaya hinikayat po tayo na maging aware. Again, hindi masama ang social media, pero ituturo po sa atin sa pagkakataong ito, ano bang mas dapat nating piliin? Kung ang pag-uusapan, pagkakaroon ng puspos na buhay, saan ba natin dapat iasa ang impormasyon na ating makukuha? Basahin po natin ang mga naging pagpapayo ni Apostol Pablo kay Timoteo na dito natin makukuha ang tiyak na sagot sa ating pong mga pangangailangan. Kapatid Amadeo. Narito po ang payo ni Apostol Pablo. Datapwat alamin mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Ito po, kapatid na Ryan, talaga nangyayari kahit hanggang sa panahon natin. Tama po. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan. Napansin niyo po mga kaibigan, totoong-totoo at tayong lahat ay nakakasaksi sa sinabi ni Apostol Pablo o pinayo niya kay Timoteo, matagal ng panahon ang nakakalipas. Number 1, magiging mapanganib ang panahon. At binigyan po ng mga specific, mga kaibigan, ng mga examples. Ang tao
magiging maibigin or magiging sakim sa salapi. Isipin po nating mabuti. Bakit nga ba nangyayari yan sa huling araw? Kasi po, kung Biblia sana ang pipiliin ng taong pagkunan ng impormasyon, ang pwede sanang matutunan ay ang maging kontento, kapatid na Amadeo. Pero minsan, again, tulong ang social media, pero minsan, pinagmumulan po para ang tao ay mainggit sa nagiging kalagayan ng iba. Di ba? Wala naman kasing ipapakita po diyan, kundi yung mga bagay na wala sa iyo. Di ba? Magpo-promote ng kung ano-anong mga bagay na ang dulo, marirealize mo sa sarili mo, wala ka. At mula po doon, pwedeng bumagon sa atin ang pagkainggit, umibig sa salapi, maging sakim sa salapi. At kayo na rin makapagsasabi, kung ang tao ba maibigin sa salapi, yung bang taong yon ay kumpleto ang buhay? Walang nilikha ang Diyos na pagka po gumagawa ng masama dahil sa mga maling information na unfortunately sa social media pa nakukuha ng iba, sa gabi bago siya matulog, wala siyang guilt na nararamdaman. Imposible po yun, kapatid na Amadeo, di po ba? Opo. Kaya masabi po natin sa ating po mga taga-subaybay, hindi naman nung talaga sinasabi nating masama ang social media. Pero pinag-iingat din natin sila sa mga impormasyon na maaari po nilang makuha po doon. Ano pa po ba sinabi ni Pablo kay Timoteo, kapatid na Amadeo? Tuloy po natin ang pagbasa dito pa rin sa tinunghayan po nating mga talata. Ang nakasulat, walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi mga maibigin sa mabuti, mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan, kaysa mga maibigin sa Diyos. Ito pa po ang isang realidad sa kasalukuyang panahon. Kaibigan, mas marami po ang tao ngayon na mas palala ang nagagawang masama kumpara sa nagdaan. Matagal na po itong naihahalimbawa. Naririnig ko nga kahit sa mga magulang ko. Noon daw, kapatid na Amadeo, Opo. Kahit po abutin ka ng alas 9 ng gabi, panatag ka pagka ang anak mo papauwi pa lang, pagka po naglalakad lang. Opo. O kahit sumakay. Pero ngayon, kayo na mismo makapagsasabi. Sa social media rin natin napapanood ang sobrang mapanganib at mas palalang kasamaan na nagagawa po ng tao. Persahan, nananakit para magnakaw at kung ano pang bagay na kanila pong nagagawa. Ito pa isa, paninirang puri. Malaking kaso po ngayon yun Di ba? Opo. O di po ba mga kaibigan? Pag may sama ng loob sa kapwa, ano agad ang nasa isip na gamitin para po makapaghiganti? Social media din. Hindi yan ang intensyon ng social media, pero nagiging source ng tao para makakuha ng iba't ibang information na nagdudulot sa kanya para makapag-isip ng masama. Naninira ng ibang mga tao. Laganap po ngayon yan sa social media. Di ba, kapatid na Amadeo? Opo. Halimbawa po, kamakailan lang po, kapatid na Ryan at sa aming po mga taga-subaybay, meron pong isang aspiring vlogger po na marami na po siyang follower. Pero dahil siya po ay nahulihan po ng pinagbabawal na gamot, siya ay nakulong. Siya po ay nasira ang buhay. Naalala ko po yan. Parang napanood ko rin po yan. Di niya alam, pinag-aaralan na siya ng authority. Aside from being vlogger, biktima din po pala ng pagbebenta ng bawal na gamot. Di ba? Dahil sa pag-aaral ng authority, nagplano, nagpanggap na bibili at hinuli po siya. Alam niyo po yung pangyayaring yan? Yan po yung sinabi ni Apostol Pablo sa sunod na verse. Kapatid na Amadeo, pakibasa niyo nga po. Dito po sa 5, na may anyo ng kabanalan, datapwa tinanggihan ang kapangyarihan nito. Lumayo ka rin naman sa mga ito. Ito po, mga kaibigan. Sana po nakaka-relate tayong mabuti. Hindi para manira tayo ng sino man. Gaya ng in-example po na vlogger na ito. Isa lang yan sa napakarami. Sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, kapatid na Amadeo, ano po sabi? Lumayo ka rin naman sa mga ito. Pinalalayo si Timoteo na isang
bata, di ba? Opo. Sa mga tao na ang nagiging pamumuhay, nagiging pakunwari. May anyo ng kabanalan. Di ba? Ang daming personalities na mapapanood natin sa social media na ang naka-front, natural, yung mabuti niyang katangian. Di ba? Yung mga na-achieve niya sa buhay. Pero deep inside, ang totoong nangyayari, may nakatagong kasamaan. Kaya po, yung kapangyarihan nung tamang impormasyon sana, sabi ni Pablo, yung kabanalan, tinanggihan yung kabanalan. Ibig sabihin po niyan, yung impormasyon sana na matuwid, instead na yun ang gamitin at magkaroon ng mabuting epekto sa buhay niya, hindi po nagkakaroon ng mabuting resulta. Mas napalalamang na maipakita sa tao yung kanyang pagpapakunwari. Kaya, sa madaling salita, na itatago ang pagkatao sa halip na magpakatao. Di po ba? Kaya mabuti pong malaman din po ng ating pong mga taga-subaybay at mga kaibigan po natin na ang social media na ating pong pinapakilala ay meron pong tulong na mabuti at meron ding mga bagay na makapagpapasama sa kanya na dapat ay ingatan niya ang kanyang sariling buhay. Eksakto po. Ang social media ay platform para ihayag ang mabuting hangad, hindi ang itago ang denial natin sa realidad. Kaya sa mabigat na sitwasyong ito, kailangan natin ng solusyon. Alam ko po, sumasang-ayon kayo. At ang solusyon ay ang impormasyong mababasa natin sa Biblia. Tuloy po natin, kapatid na Amadeo. Dito pa rin sa sulat pa rin ni Apostol Pablo kay Timoteo ng kanyang kamanggagawa. Ang kanyang payo, at mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ng mga banal na kasulatan na makapagpadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ayan, di ba? So, eto ang solusyon, mga kaibigan. Tiniyak ni Apostol Pablo kasi mula pa raw sa pagkasanggol. Na ang banal na kasulatan ay makapagpapadunong sa iyo. Yung maging wise tayo sa lahat ng ating mga decision making, makukuha po natin yan, mga kapatid, sa tamang source. Di po ba, kapatid na Amadeo? Kaya, hinihikayat po namin kayo. Patuloy nating tangkilikin ng social media, pero piliin natin ang ating mapapanood. Gaya po nito, ang MHC Media. Ang Most Holy Church, naghahangad na sa inyo po'y patuloy na makapaglingkod. Inaasahan po namin na sana natatanggap natin ang mabuting tulong nito sa ating pong buhay. Pagpatuloy po natin, kapatid na Amadeo, ang mga kasunod pang pinayo ni Apostol Pablo tungkol sa solusyon na ito. Kasi po, pundasyon di ba? Kung ang bahay literally kailangan ng pundasyon para maging matibay, lalo na po ang ating buhay. At ang pundasyon ay ang salita ng Diyos. Ano pa po sabi? Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran. Kapatid na Amadeo, paano pong makapagtuturo sa pagsansala, pagsaway na nasa katwiran ang Biblia? Ang Biblia po ay kailangan pong malaman ng tao. Mabasa niya at matutunan niya ang mga aral at turo ng ating Panginoon sa pamamagitan ng mga nangangaral po nito, kapatid na Ryan. So, ibig sabihin, bukod sa tamang pundasyon, ang maidudulot ng pagbabasa ng Biblia o pakikinig sa salita ng Diyos, makapagpapadunong, di ba? Para magkaroon tayo ng wise decision, makapagliligtas din. Bakit po ba? Sapagkat yun po yung mga aral ng Panginoong Diyos na nagbubunga ng kaligtasan. At dahil po aral ng Diyos, lilikha po sa ating lahat para magkaroon at tumibay ang ating pong pananampalataya. Mga kaibigan, kaya po hinihikayat namin kayo. Dahil batay po sa pinayo ni Apostol Pablo kay Timoteo, garantisado po, ito ang tamang source sa hangad natin sa buhay na masaya, sa buhay na puspos, sa buhay na kumpleto. Bakit? Dahil may patnubay ng Diyos, kinasihan ng Diyos, guided by the Holy Spirit. Kailangan lang magkaroon tayo ng interes na pakinggan at dito po kumuha ng lahat ng impormasyon na atin pong kailangan. At tandaan po ninyo, kung ito ang magiging solusyon sa atin pong maraming sitwasyon na tiyak na nagaganap ngayon,
ihahatid tayo nito sa isang tiyak na direksyon. At yan po'y pinayo rin ni Pablo kay Timoteo. Basahin po natin. Pagbasa. Upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuro ang lubos sa lahat ng magagawang mabuti. Ito po talagang masabi po natin na siyang kahahantungan, magiging bunga sa tao na kapag siya ay nagpahalaga, inaral niya, sinanay niya sa sarili niya na ipamuhay ang mga salitang kanyang nababasa sa Biblia, ay hindi po malayo na marating po niya yung pagiging sakdal o yung tinatawag na puspos na buhay, masayang buhay, o kaya ay kontentong buhay, kapatid na kaya. Kaya makakaasa po tayo. Dahil tiyak ang impormasyon, tiyak din ang destinasyon. Minamahal naming mga kaibigan, tandaan po natin, huwag na tayo magdalawang isip. Simulan natin. Dahil alam nyo po, nilikha tayo ng Diyos, salita ng Diyos ang kanyang ginamit. Nasira man tayo dahil sa maling impormasyon, kayang-kaya tayong buuin ng Diyos. Tamang impormasyon din ang gamit. At yun ang kanyang salita na pawang nagmumula sa Biblia na napapanood din sa social media. Maging aware lang po tayo at piliing mabuti ang ating pong panonood. Sumasampalataya kami. Tutulungan tayo ng Diyos na tayo po ay magtagumpay. Bendisyonan sa ating puso ang ating mga aral na narinig, pagpala, ngayon at magpakailan. Maraming salamat po. Hanggang sa muli po nating pagtatanghal ng programang Ang Kabanal-Banalan. Sana po ay patuloy namin kayong mapaglingkuran at lagi niyo pong tatandaan, when God is all we have, we can achieve a full life. Magandang gabi po. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung nais po ninyong mapanood ang iba pa naming programa at upang lubos po ninyong makilala ang Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, mag-subscribe sa ating YouTube channel na The Most Holy Church. Bisitahin ang aming Facebook page na MHC Media. At bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Maraming salamat po!